Hi guys! Welcome back to my channel. And for today's video guys is turuan ko kayo kung paano mag-preserve ng garlic. So ayan ang garlic natin guys, sobrang dami kaya hindi na kayang i-consume yung garlic namin, yung supply namin ng garlic. So ayan, medyo tumutubo na nga siya. So ang ginawa ko, binalatan ko lang siya isa-isa. And then, gumamit ako ng chopper. Yung manual na chopper lang, guys. So, ayan, na-chop ko siya nang hindi naman siya gano'n katamtaman lang. Yung liit niya, yung pagka-chop niya. So, habang pinapatry namin yung bagong ani na garlic, so, kailangan ko itong i-preserve para magamit ko siya soon at maubos. Para maubos natin siya. So, ang gawin natin is i-preserve natin. So, dito guys is meron akong garapon na na-sterilize ko na para hindi siya masira agad. So, na-sterilize natin yan. So, ito guys is yung mga basyo lang, yung mga recycled na lang para hindi na tayo gumastos pa. So, ang gawin natin is ilalagay natin siya sa garapon. And then, lalagyan lang natin siya ng yung olive oil or virgin coconut oil. Pwede rin, or any kind of oil na meron kayo. Pero it's better daw guys kung gumagamit kayo ng olive oil. Much better. Kasi alam niyo naman, ang olive oil is more healthy than other oil, diba? So, like ng virgin coconut oil. So, meron ako dito guys na avocado oil to, but it's okay na lang din. Kasi wala akong ibang oil. Ayokong gamitin ng vegetable oil. So, ito na lang ginamit ko. So, ayan guys, lagay natin siya sa garapon, yung garlic na na-chop. And then, kailangan natin siyang lagyan ng oil. Lunurin natin siya sa oil. Lunurin. Kailangan ma-incorporate mo yung oil doon sa garlic. Gano'ng karami yung garlic na nilagay mo. Kailangan ma-cover niya yung garlic. Garlic na nilagay mo sa isang garapon guys. So, parang ibababad mo yung garlic na yun sa oil. So, ayan. So, ayan na guys, nakita nyo, nilagyan ko siya ng maraming oil. So, ganun pa rin guys, same process hanggang sa matapos natin yan. Importante kasi ang bawang guys sa pagluluto. Siya yung parang pinaka-main ingredients natin, pinaka-unang ingredients natin na kailangan. Kasi ang pagluluto natin, kailangan natin ng gisa para sumarap yung lulutuin natin. Para lumabas yung lasa ng lulutuin natin. Kailangan natin maggisa kasama ng bawang. So, ayan. Buti nyo lang guys, sakto lang yung na-prepare kong garapon dyan. 4 na peraso. Buti na lang, saktong-sakto. Dami kasi naming bawang guys. Meron kaming supply. Pagka nag-deliver sila sa amin, is parang isang sako. Siguro mga 10 kilo or 15 kilos guys. So, kailangan ko yung makonsume bago dumating yung supply namin. So, yan, hindi pa naubos. Is dumating na naman yung supply namin. So, kailangan ko talaga siyang ubusin. Yan, medyo tumutubo na nga yan guys. May dahon, palabas na yung dahon niya. So, talagang kailangan na siyang i-consume. So, ganyan na lang kailangan natin siyang i-preserve para magamit. Hindi na siya masayang. Kasi ang mahal-mahal pa naman ang bawang dito sa Taiwan guys. Parang isang dakot mo lang is 100 NT na siya.
So, ilang gamit mo lang yun, diba? So, ayan. Nakatatlong bote na, nakatatlong garapon na tayo. And siniksik ko na siya talaga kasi iniisip ko kukulangin yung yung garapon. So, nga pala guys, alam naman natin ang bawang is very healthy sa ating katawan. Marami siyang pwedeng maggamitan kasi ang bawang is natural na may antibacterial siya. Marami siyang benefits sa katawan. So, importante ang garlic guys. Depende lang sa inyo kung paano siya i-consume. Pwede rin siyang kainin ng fresh or pwede rin yung siyang i-mince or i-juice. So, marami. Pwede nyo gawin. Nasa sa inyo kung saan kayo komportable. Ganun. So, ayan, last na yan guys. So, very lucky kasi saktong-sakto yung natin. Garapon na na-sterilize. Hindi na ako bumili ng mga garapon niya guys para hindi na tayo paggastos pa. Kasi meron naman yung mga pinagamitan. So, hindi ko talaga siya tinatapon. Kasi yan ang purpose niya. Pagka kailangan natin ng mga ganyan, meron tayong gagamitin para makatipid tayo, hindi na tayo bibili. Kailangan lang natin siyang sterilize bago natin gamitin para make sure na malinis siya. Yan, dinagdagan ko pa siyang mantika. So, yan, success! So, pagkatapos yan guys, pwede na natin siyang ilagay sa ref. So, nasave natin yung bawang. Kasi yung dating ginagawa ko guys is parang pinapainit ko muna ng slight yung mantika. Tapos ilalagay ko yung bawang. So, ang nangyayari naman kasi is mga ilang days lang na siya, iba yung kulay niya. Pero this time, hindi ko alam, hindi ko sure kung mag-iiba ba yung kulay niya after mga ilang days na nasa refrigerator. So, I hope hindi siya mag-iba kasi hindi siya fresh tignan kung sobrang brown. Alam niyo yun guys, yung parang naluto. Kasi naluto nga siya talaga medyo naluto siya sa mainit na mantika. Pero ang pangit ng itsura niya. Lalo na pag pinanggigisa mo sa vegetable. Mahalata mo siya na hindi fresh. So, try natin to. Kung hindi siya brownish. So, ayan na guys. Tapos na ang ating garlic. Na-preserve na natin siya. So, ganyan lang guys. Gawin nyo sa inyo mga garlic. Kung marami kayong garlic sa bahay at hindi nyo kayang ubusin. O yan, ang gawin nyo para hindi siya masayang. Kasi matutuyo talaga yan. Yun lang guys. Thank you for watching.